And then marami na rin nagpahiwatig na pag hindi pa na nila kayang i-sustain, baka mag-scale back pa sila or tuluyang huminto na sa kanilang pasada. Posibleng makaranas ng matumal na biyahe ng bus ang mga pasahero sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX ngayong long holiday. Ayon kay PITX Head of Corporate Affairs Jason Salvador, dahil ito sa patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo kung kaya't may ilang bus company ang nahihirapan na. Ngunit sa kabila nito, panawagan ng PITX na hindi nararapat na magsakay ng sobrang pasahero ang isang bibiyaheng bus. Hindi lamang into uncomfortable, kundi peligroso rin pag overloaded. So dito, maigpit natin binabantayan yan. Ang problema, paglabas nila dito, baka pwede pa sila magsakay along the way. No? So yun naman ang kino-coordinate natin sa ating mga regulatory agencies. Supang sanod, tuloyan tayo sa pagmamatsyag. Kaugnay nito, nakikiusap naman ang Department of Transportation sa mga kumpanya ng bus na tiyaking may sapat na bus na babiyahe ngayong long holiday, lalo na at namahagi na sila ng fuel subsidy sa mga ito. May mga pagpupulong po kami na gagawin, no? At naiintindihan natin kung saan sila nanggagaling. Ang makikiusap tayo sa kanila na sana siguraduhin lang po na mayroong masasakyan ang ating mga commuters, ang ating mga pasaheros. Paalala naman ng PITX management sa mga pasahero na uuwi ng probinsya ngayong long holiday na ugaliing nakamonitor sa abiso ng mga bus company upang makasiguro na may mabibili pang ticket at para na rin makaiwas sa abala. Well, historically, hindi naman talaga nakapag-advance booking ang marami sa ating mga kababayan. No? Most of them, bumibili yan a day before or on the day itself. Yun yung worry natin kasi kung darating sila dito tapos wala sila masasakyan, yun yung magiging problema. Samantala, nasa 3 milyong pasahero naman ang inaasahan ng PITX na dadagsa sa naturang terminal. Ngunit sa ngayon ay uobserbahan pa ng PITX kung magkakaroon ng pagtaas o pagbaba ng bilang ng mga pasahero. Two things can happen. Doon sa projections natin initially, pwede talagang tumaas yan dahil nga maraming gusto mag-commute. Or second, bumaba talaga yon kasi magdalawang isip sila. Una, gusto makatipid. Pangalawa, baka nag-aalala sila wala masakyan. So things could happen either or. No? Kaya we're keeping our ears on the ground. We're monitoring things on the ground. Upang sa ganun, makapag-adjust tayo accordingly. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.